Magandang araw sa inyong lahat mga idol ano. So mayroon tayo dito nga dalawang MCB breaker na magkaiba ng type ano. So mayroon tayo dito AC MCB breaker at DC MCB breaker. So alin nga ba dito sa dalawa ang AC at DC breaker base sa kanyang specification ano. So bago ang lahat ay i-test muna natin kung gumagana ba itong ating mga breakers ano. So gagamit lang tayo ng aparato gaya nito. So iset natin siya sa continuity ano. So ayan, continuity. So titignan natin at ilalagay natin itong ating test probe dito sa taas. So ayan, test natin siya sa taas at sa baba. So bali magkatagos yun ano. So itetest natin yan. So ayan, hindi tumunog. Ibig sabihin ay goods po ito ano dahil nakababa po yung ating breaker. So nakababa po yan at may kulay po yan na green. So pag tinaas natin yan, ibig sabihin magkukunik na yung dalawang connection yan ano. So pag tinaas natin yan, ibig sabihin tumunog siya. Ibig sabihin goods po yung ating breaker dito na sa kabila. So ayan, so goods po siya no. So ibaba natin. So test natin ulit. So ayan, hindi siya tumunog. Ibig sabihin ay hindi po shorted yung ating breaker no. So ayan, paano nga ba natin malaman kung alin nga ba dito sa dalawa ang AC at DC ano? So ayan, so ang hahanapin natin, ang una nating hahanapin ay yung kanyang symbol. So ayan, so ito meron tayo ditong DC. So ibig sabihin po, yan po ay DC breaker no. At meron din siya ditong symbol. Ayan, positive at negative. So ibig sabihin po, DC po yan. So ito naman po ang symbol ng AC ano. So ayan, ayan po. Yan, parang kurbada siya no, pag ganun. Yan po ay simbolo ng AC breaker. So yan po, diyan po natin malalaman kung alin dyan ang AC at DC breaker. So dito naman tayo sa operation symbol no. So ayan, so operation symbol. So 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So ibig sabihin 1, 2, 3, 4. Ibig sabihin dito po yung kanyang input ano. So dito po yung kanyang input, dito po yung kanyang input, at dito po yung ating mga load ano. So may nakalagay yan load. So dito po ang ating output papunta ng mga load. So dito po yung input, dito po yung output papuntang load. Ganon din po dito. Dito sa ating AC breaker. So dito po yung input at dito rin po yung output base sa kanyang operation symbol. So paano, saan nga ba natin dito sa dalawa no, ilalagay yung dahil wala siyang symbol ng line at neutral. So ilalagay natin ang line dito sa 1. Dito po sa 1 ano. Number 1 po, yan po lagi nakalagay yung line ng ating AC ano. So dito naman po sa kanan, dito po ilalagay natin yung neutral. So line neutral, lalabas po dito line neutral ano. So dito naman tayo sa kanyang capacity ng nitong breaker ano. So ang capacity po ng breaker nito ay nakalagay po yan dito. So ayan, so C6, ibig sabihin yan po yung capacity niya ano. C6, ibig sabihin na 6 ampere po ito. So dito naman tayo sa DC, C20, ibig sabihin po 20 amps po ang tripping curve po nito ano. So dito naman tayo sa operating voltage ng AC ano. So 230 to 400 volts pwede po natin i-load po dito ano. 230 to 400 volt AC ang kaya po ditong i-load dyan ano. So dito po sa kabila 500 volt po ang kaya niyang i-handle na 500 volt. Kayang-kaya po nitong DC breaker nito. So ayan, dito naman tayo. Ang kanyang maximum 6,000 ampere. Ang kanyang breaking capacity ano, 6,000 ampere. So dito naman po meron din tayo 6,000. So kung makikita nyo, meron tayo ditong status indicator no. So nakalagay dyan green. Yan po yung ating status indicator dahil po naka-off po yung ating breaker. So kapag tinaas natin yan, ibig sabihin pupula yan. So ayan, yan po, kapag pupula yan, ibig sabihin naka-on po yung ating mga breaker no. So ayan,
off natin. So ayan. At mayroon din siya dito ang simbolo no. So ayan, pag nakataas ibig sabihin on. Pag nakababa ibig sabihin off. Parehas lang po dito sa ating AC breaker no. So ayan. So yan po ang ating kung paano malaman yung AC at DC breaker no at yung kanyang capacity. So ayan, at hanggang dito lang tayo mga idol no. So konting kaalaman lang po yung ating na-share sa inyo no. So sana ay nakatulong po sa inyo. So maraming salamat sa inyong panonood.